Biyag ni Lamang. Sa lambak ng nalbuan sa baybayin ng ilog na Gilan sa Leonion ay may mag-asawang kilala sa pangalang Don Juan at Namungan. Nang malapit nang magsilang ng sanggol si Namungan, nilusob ng tribo ng Igorot ang nayon at pinatay si Don Juan. Hindi nakabalik si Don Juan sa kanyang nayon. Isinilang ni Namungan ang kanyang anak. Ang sanggol ay nagsalita agad at siya nang pumili ng pangalang Lamang at siya na rin ang pumili ng kanyang naininong. Nang malaman ni Lamang ang masakit na nangyari sa kanyang ama, sumumpa siyang ipaghihiganti niya ito. Ayaw man siyang payagan ng kanyang ina upang hanapin ang bangkay ng kanyang ama, dahil ay nagpilit din si Lamang na makaalis. Kasama niya sa pagtungo sa lupain ng mga Igorot ang isang mahibagong tanggang, ang tangabaran at mahibagong aso. Baon din niya ang kanyang talisyan mula sa punong saging. Sa laki ng pagod ni Lamang, siya ay nakatulog. Napaniginipan niya ang mga Igorot na pumatay sa kanyang ama at nililigiran ang pugot na ulo ng kanyang ama. Nang matapos, nagpatuloy si Lamang sa paglalakbay at narating ang puok ng mga Igorot. Nang makarating si Lamang, hinamon ni Lamang ang mga Igorot. Pinauwi ng mga Igorot si Lamang upang huwag siyang matulad sa ginawa nila kay Don Juan. Sumigaw ng ubos lakas si Lamang at nayanig ang mga kabundukan, sapagkat siya ay pinaulanan ng maraming sibat ang mga Igorot. Nang maubusan ng sibat ang mga Igorot, ay si Lamang naman ang kumilos. Hinugot niya ang mahaba niyang itak at para naman siyang tumatabas ng punong saging kung pinagpapatay niya ang mga nakalaban. Nang matapos, umuwi si Lamang sa nalbuan. Naligo siya sa ilog Amburayan sa tulong ng mga dalaga ng tribo. Dahil sa dungis na nanggaling kay Lamang, namatay ang mga isda sa ilog Amburayan. Matapos huminga ay naganda na si Lamang patungo sa kalunitian upang manligo sa isang lilag na nangangalang Ines Kanuyan. Sa daan patungo sa kalunitian ay nakalaban niya ang higanting si Sumera. Pinahingi pa ni Lamang sa hangin si Sumera at ito ay sinalpadpad sa ikapitong bundok. Nang nakarating si Lamang, nakita niya si Ines at kanyang niligawan at pinakasalan. Nang kailangan manghuli si Lamang ng mga isdang darang, na kinikinita ni Lamang na may mangyayari sa kanya, na siya ay makakain ng pating ng berkahan. Ipinagbili ni Lamang na dapat gawin sakaling mangyari ito. Nang si Lamang ay sumisid na sa dagat, nakain siya ng pating berkahan. Sinunod ni Ines ang bili ni Lamang. Ipinasisig niya ang mga buto ni Lamang. Tinipon nito at tinakpan ng saya ni Ines. Di umano ay tumahol ang aso at nagtumilawak ang tandang. Walang ano-ano'y kumilos ang mga butong may takip na saya. Nagbangon si Lamang na parang bagong gising na mahimbing na pagkakatulong. Agad niyakap ni Ines si Lamang. Kanilang niyakap din ang aso at tandang at namuhay silang maligaya sa wakas.